We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your cross you have redeemed the world. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin po ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. And every Saturday, we hold this Pilgrim's Mass, especially for our international devotees. Mga kadeboto natin, alam ko yan, merong siguro kayong mga anak, apo, asawa ng inyong mga anak at apo na nasa ibang bansa, na hindi na rin ho masyadong nakakaunawa ng Tagalog o Pilipino, at nais natin maging bahagi pa rin sila ng pagdedebosyon. That's why this Mass is for them. Wherever we may be, we are united as one family, as devotees of our Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At napakaganda po na sa araw ding ito, may tuturing din natin itong munting kapistahan ng Poong Nazareno, sapagkat ang araw ding ito ay kapistahan ng pagtatampok, pagtatanghal ng krus ni Jesus. Sapagkat hindi mapaghihiwalay ang krus at si Jesus Nazareno. Pag wala na siyang krus na dala, hindi na po yan Nazareno. At kapag ang krus, wala namang Jesus, hindi rin yan Nazareno. Magkasama sila. Hindi mapaghihiwalay ang krus at si Jesus Nazareno. Pero bakit nga ba natin ipinagdiriwang ito? Siguro po tayong mga Katoliko, sanay na tayo sa krus. Kaya iba sa atin, may kwintas na krus, may mga krus na nakasabit sa pintuan, sa bahay. Pinipintahan pa natin ang krus, maging ang mga pader. Pero alam niyo po, nung unang panahon, kinatatakutan, kinamumuhian ang krus. Kapag nakakita sila ng krus, ngayon ang takot sa krus, demonyo na ho, di ba? Ganun ninyo nga ho yung katabi nyo, baka may makatabi kayo, no? Ayan, no? Tignan nyo yung wallet nyo, ha? Yung bag nyo, baka ganunan nyo, no? Baka mamaya may mga humahalo, no?
Pero hindi lang demonyo dati ang takot sa krus. Dati ang mga ordinaryong tao takot sa krus. Bakit po? Sapagat ang krus ay simbolo ng karahasan, kalupitan, kasamaan. Alam niyo po, ganun daw kalupit ang tao. Inimbento ang krus dahil ito raw ang pinakamasakit, pinakamalupit na parusa sa tao. Wala nang ibang parusa pang mas masaklap sa krus na inimbento ang tao. Alam niyo ang tao, minsan ganun kasama, nag-iisip papaano pahirapan ng kapwa. At sa kasaysayan, wala na raw tatalo sa krus. Dahil inimbento ng mga Romano ang krus para takutin ng mga tao, lalo na yung mga nagre-rebelde, lalo na yung mga ayaw sumunod, para turuan ng leksyon ang mga tao. Saan ka nakakita? Sa krus, unti-unting pinapatay ang tao. Unti-unting pinahihirapan. Ngayon nga, di ba ho, sa mga ibang bansa na may death penalty pa, tatarakan na lang ng iniksyon para raw mas mabilis. Sandali lang ang paghihirap. Dati-rati, misilya elektrika, ilang segundo lang. Pero ang krus, oras, minsan araw pa nga abutin bago mamatay yung ipinako sa krus. At alam nyo po, para mas maintindihan nyo lang ang pinagdaanan ni Jesus Nazareno, kapag pinako daw po ang tao sa krus, nakita nyo po, may tuntungan po siya. Dahil pag nangangawit, pag hirap huminga, kailangan niyang tumaas ng kaunti. Pero pag tumaas ng kaunti, para namang siyang nalulunod sa sarili niyang dugo sa baga niya. Kaya bababa. Kaya hindi mo malaman kapag ikay nakapako sa krus kung tataas ka o bababa ka. Dahil pag bumaba ka naman, doon naman lalong masakit. Pero pag tumaas ka naman, hirap na hirap kang huminga. Kaya napakalupit ng krus at yung hapdi ng pagkakapako. Pero mga kapatid, binago itong lahat ni Jesus Nazareno. Kung dati-rati ang krus, tanda ng karahasan, kalupitan, kawalan ng katarungan at kamatayan, ang krus ngayon, simbolo ng buhay na walang hanggan. Kung dati-rati ang krus, simbolo ng kalupitan, ngayon pag nakita na natin ng krus, simbolo ng awa at pagmamahal ng Diyos. Binago ni Jesus ang krus. Kaya nga, ipinagdiriwang natin ang kapistahang ito. But how did Jesus transform the cross? What made it possible for the triumph of the cross? Mga kapatid, ito po ang wag natin kalilimutan mga kadeboto. Hindi ang paghihirap ni Jesus. Hindi po. Hindi ito ang nagpabago sa krus. Ang nagpabago sa krus, yung pag-ibig at pagsunod ni Jesus. Yun ang tunay na kapangyarihan na nagpabago ng krus. Hindi yung hirap, hindi yung pagpapakasakit, hindi yung pagdurusa. Opo, nagdusa ang pong Nazareno, pero higit sa lahat, nagmahal siya. Opo, nahirapan ang pong Nazareno, pero higit sa lahat, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Kaya nga, ang tunay na biyaya na nagpabago ng krus, ang pagmamahal ng Ama kay Jesus, ang pagmamahal ni Jesus sa Ama, at ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya ang tunay na deboto,
hindi nawawala ng pagmamahal. Ang tunay na kapangyarihan ng deboto ni Jesus Nazareno, hindi ho yung pasakit. Kaya paulit-ulit ko po itong sinasabi dito sa Quiapo, hindi ho nyo kailangan magpapako sa krus. Hindi nyo kailangan hagupitin ng sarili ninyo. Hindi nyo kailangan pahirapan ng sarili ninyo. Yung mga sakripisyo natin, opo, mahalaga ang sakripisyo. Kaya nagtatapak tayo, nagpapasan tayo, naglulubit tayo, nagpuprosesyon tayo. Pero wag natin kalilimutan ang lahat ng iyan, pangalawa lamang sa pagmamahal at awa na ipinakita ni Jesus Nazareno. Dahil kahit 10 beses tayong magpapako sa krus, pero walang pagmamahal ng puso natin, malayo pa tayo kay Jesus Nazareno. Kahit umagos na ang dugo sa likod mo sa kakahagupit, pero hindi ka naman nagpapatawad, hindi rin natin natutularan ang poong Nazareno. Kahit ilang kilometro tayo magprosesyon at magpasanan, pero hindi tayo marunong makipagkapwa-tao, hindi tayo marunong makipagkasundo, hindi tayo marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung krus ng mga Romano lamang ang daladala nyo, hindi krus ni Jesus Nazareno. Sapagkat ang krus ni Jesus Nazareno, hindi lang tungkol sa sakripisyo. Ang krus ni Jesus Nazareno, higit sa lahat, puno ng pag-ibig at awa. That is why today, we remember the triumph of the cross, the victory of the cross, because it is about the victory of the love and mercy of Jesus. The cross is not just about sufferings. The cross is about love and mercy. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, alam ko lahat tayo may mga krus sa buhay. Yung iba po siguro sa inyo ngayon, bigat na sa krus. Dahil sa pagsunod nyo, sa paggawa nyo ng mabuti, dahil sa pagmamahal nyo sa kapwa nyo, nahihirapan tayo, pinahihirapan tayo, bumaling tayo kay Jesus Nazareno. Tingnan nyo po siya, hindi siya matalo-talo ng krus. Hindi siya mapabagsak ng krus. Nananatili siyang nakatingala, nananatili siyang bumabangon at tumatayo at nagpapatuloy. At ito rin ang gustong sabihin sa iyo ngayon ng poong Nazareno. Kaya mo yung krus na yan ngayon. Huwag kang patatalo. Huwag kang susuko kahit minsan nadadapa ka. Bumangon ka. Magmahal ka. Magpatawad ka. Sumunod ka. At magtatagumpay ka kasama si Jesus Nazareno.